Itong tindi ng init na nararamdaman natin ngayon bilang mga mananampalataya kay Allahu Ta'ala, dapat nakakapagbigay sa atin ito ng aral. Naiisip natin kung napakatindi na ng init na meron sa mundong ito, ano pa kaya ang init ng impyerno ni Allah? Aking sarili, matakot ka sa kaparusahan ng iyong Panginoon. Huwag kang magpabaya sa pagdarasal. Huwag kang magpabaya sa pagsasala. Huwag kang magpabaya sa mga obligasyon mo sa iyong Panginoong Allah. Nang sa ganun ay hindi mo malasap ang tindi ng impyerno sa kabilang buhay. Sinabi ng sugo ni Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na muttafaqun alayh, fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam, sapagkat katotohanan ang tindi ng init ay mula sa singaw ng impyerno. Ang nararamdaman nating init ngayon ay hindi pa ang tunay na init ng Jahannam. Hindi ito ang tunay na init ng impyerno sa kabilang buhay. Ito ay min fayhi Jahannam lamang. Isang singaw lamang, mga kapatid, singaw ng impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ibang hadith, sinabi pa doon ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu adama juz'un min 70 juz'an min harri jahannam, muttafaqun alayh. Ang apoy na ginagamit ninyo, ang apoy na ginagamit ng anak ni Adan, ibig sabihin itong apoy, ang apoy na ginagamit natin mga tao sa mundong ito, ay isa lamang bahagi sa 70 bahagi ng init ng impyerno ni Allah sa kabilang buhay. Kung ang init ng mundong ito ay nagpapahirap na sa atin, ano pa kaya ang apoy? Init ng apoy sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab inna Allah kana azizan hakima. Sa suratun Nisa, sa banal na Quran, sinabi ni Allah sa aya 56, katotohanan, ang mga tumanggi sa aming tanda, ang silang hindi nanampalataya, naniwala, sila ay aming ipapasok sa apoy sa tuwing ang kanilang mga balat ay nasusunog. Aming papalitan ito ng ibang balat upang malasap nila ang parusa. Ito ang parusa sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tuwing nasusunog ang balat doon ng mga taong pinaparusahan doon, ay bibigyan ng panibagong balat upang sa ganon ay may pagpatuloy ang pagsunog sa kanila, nang sa ganon ay malasap nila ang kasidhian ng kaparusahan sa impyerno ni Allah. Wal-iyadhu billah. Yan ang impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa Islam. Kung dito sa mundong ito, kapag tayo ay nakaramdam ng init, ay nakakahanap tayo ng paraan upang tayo ay malamigan. Pues silang mga paparusahan sa impyerno ni Allah dahil sa pagtalikod nila sa pananampalataya at pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa impyerno wala silang pagkakataon para sila ay makapagpahinga. Hindi sila doon mamamatay sapagkat patuloy silang paparusahan, susunugin sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit pa man umiyak sila, lumuha sila doon ng dugo sa paghingi nila kay Allah, ya Allah, patayin mo na kami, nang sa ganon ay matapos na ang aming paghihirap. Hinding-hindi sa kanila ipagkakaloob ni Allah na sila ay mamatay sapagkat patuloy silang paparusahan sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit pa man hilingin nila sa impyerno na sila ay makapagpahinga, kahit ilang saglit lamang, hindi sila pagbibigyan doon sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala.
kahit pamanhingin nila, kahit saglit, ay mabawasan man lamang ang tindi ng init ng impyerno, hindi sa kanila yan ipagkakaloob sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagbanggit ni Allah Ta'ala sa maluwalhating Quran at ang pagbanggit ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa kasidhian ng kaparusahan sa impyerno ni Allah Ta'ala ay hindi ito nagpapahiwatig ng kawalan ng awa at habag ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nangangahulugan na kapag binabanggit ni Allah Ta'ala sa banal na Quran ang kasidhian ng kaniyang kaparusahan sa impyerno, hindi nangangahulugan nito na siya ay Panginoong walang awa at habag sa kaniyang mga nilalang. Bagkus binabanggit lamang ito sa banal na Quran at sa kasaturo hadith ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang sa ganun ay magkaroon tayo ng takot kay Allah. Upang sa ganun magampanan natin ang mga obligasyon natin sa ating pananampalataya at pagsamba sa ating dakilang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, o kayong mga naniwala, o kayong mga nanampalataya, iligtas ninyo ang inyong mga sarili at ganoon din ang inyong mga pamilya mula sa tindi ng kaparusahan sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga panggatong ng impyerno ni Allah sa kabilang buhay ay ang mga taong pinaparusahan doon at ang mga malalaking bato. Alayha malaikatun ghiladun shidad. Sa impyerno ni Allah Ta'ala ay naririyan ang mga bababagsik, ang mga matitindi na mga anghel ni Allah Ta'ala na hindi sila pinagkalooban ni Allah Ta'ala ng anumang katiting na awa sa silang mga pinaparusahan sa impyerno ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya kahit na umiyak yung mga pinaparusahan sa impyerno ni Allah, hingin nila sa mga anghel ni Allah, sabihin ninyo sa ating Panginoong Allah, kung maaari, patayin na lang kami ng aming Panginoon. Kahit na umiyak sila at magmakaawa sa mga anghel, hinding-hindi makakaramdam ng kahit katiting na awa ang mga anghel ni Allah sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'sun Allah, hinding-hindi nila susuwayin si Allah Ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, at anumang ipag-utos sa kanila ni Allah Ta'ala, kanila itong agad na ginagawa at hindi nila sinusuway si Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, katakutan natin si Allah Ta'ala. Katakutan natin ang kasidhian ng kaparusahan ni Allah sa impyerno sa kabilang buhay. Pag-igtingin natin yung mga dhikr natin, pag-alala at paggunita natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ayusin natin ang ating koneksyon kay Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga pagdarasal araw-araw, sa ating mga sala, sa ating mga sambayang 5 beses ng pagdarasal. Kung may kakayanan tayo na makapagsadaka, katakutan natin si Allah sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng kawang gawa kahit na ano pa man ito kaliit. Sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang tumpak na hadith, ittaqun nara walau bishiqqi tamratin. Tumpak na hadith, muttafaqun alayh. Katakutan ninyo ang impyerno kahit man lamang sa pamamagitan ng kalahating datilis.
Diyos. Kahit man lamang sa pamamagitan ng pagbibigay kahit kalahating dates, nakita niyo yung dates? Yung kalahati noon. Kahit sa ganung paraan, kaliit, kasimple na sadaka, kasimple na kawang gawa, katakutan ninyo ang imperno sa pamamagitan ng pagsasadaka sa landas ng kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Palagi ang istighfar at pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maging ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakaugalian niya na laging nagbabalik loob at humihingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan araw-araw ay hindi bababa sa 70 beses siyang humihingi ng kapatawaran at nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sa habag, awa, kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo, O Muhammad, sa aking mga alipin na nagmalabis laban sa kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsunod nila sa kanilang mga desire, pagsunod nila na gawin ang mga pagkakasala at pagsuway kay Allah Ta'ala. Sabihin mo sa kanila, la taqnatu min rahmatillah. Huwag na huwag kayong mawalan ng pag-asa sa awa at habag ni Allah Ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an, sapagkat tunay na si Allah ay kaya niyang ipatawad ang lahat ng pagkakasala. Sinumang naghahangad ng tunay na pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mahirap kay Allah Ta'ala na magpatawad kahit na umabot pa sa dami ng ating mga pagkakasala at pagkakamali, umabot pa sa alapaap. Kung totoo tayo magbabalik loob sa Kanya, ay hindi mahirap sa Kanya na Kanyang ipatawad sa atin ang lahat ng ating mga pagkakasala. Huwag lamang natin siyang isakoto, huwag lamang natin siyang ipagtambal sa anuman, kahit kanino man. Yan ang Diyos, Panginoong sinasamba ng mga Muslim.